Ang kasalukuyang China ay ganap na nagbago. Ang 9 na minutong espesyal na dokumentaryo tungkol sa Pilipinas na ipinalabas sa CCTV, ang opisyal na media ng China, ay nakakuha ng 79% na rating. Halos lahat ng Chinese ay nanood ng programa. Agad na kumulo ang mga comment section sa buong China. Hindi ito ang Pilipinas na kilala namin. Sa wakas, naintindihan ko na niloko ako sa buong buhay ko. Ang pagkabigla ng mga mamamayan ay nagpabagsak sa website. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang sumunod. Ang video ay isinalin at ipinakita sa buong mundo. Sa loob lamang ng isang araw, lumampas sa 10 milyon ang views nito. Ang mga pangunahing media sa Europe ay naglathala ng mga napakainit na ulat tungkol sa 9 na minutong video na ito. Ang mga komento ng mga European na nagbahagi ng kanilang karanasan sa Pilipinas ay dumagsa. Ano ba ang laman ng video na ito na nagdulot ng malaking pagbabago sa buong mundo? Ang gumawa ng dokumentaryong ito ay si Lady, isang producer ng China Central Television CCTV. Pagkatapos ipalabas ang programa, sumulat siya sa kanyang social media. Pumunta ako sa Pilipinas na may pagtatangi, ngunit habang nagpepelikula ako, lalo akong nahiya sa sarili ko. Ano ang kanyang dinanas? Ang totoong Pilipinas na nasaksihan sa mata ng isang Chinese. Ngayon, pakinggan natin ang kamanghamanghang paglalakbay na ito. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyo kaming bigyan ng like at subscribe sa channel, makakapagbigay pa kami ng mga kwento tungkol sa Pilipinas na nagbabago sa mundo. Magandang araw. Ako si Lady. Kasalukuyan akong nagsisilbing chief producer ng opisyal na media ng China. Ang 9 na minutong espesyal na dokumentaryo tungkol sa Pilipinas na ginawa ko ay sa wakas ay ipinalabas. Eksaktong 2 minuto at 17 segundo matapos magsimula ang programa, nagsimulang mag-vibrate ng malakas ang aking telepono. Ito ay mensahe mula sa ratings monitoring team. Lumabas ang isang di kapanipaniwalang numero. 79% na ratings. Nanginginig ang aking mga kamay dahil sa TV market ng China. Wala pang dokumentaryo ang nakakuha ng ganoong kataas na ratings. Ang tanawin sa labas ng bintana ng opisina sa Beijing ay tila mas malinaw. Tanging angham ng air conditioning sa editing room ang naririnig. Sa sandaling iyon, may hindi maipaliwanag na panginginig na bumalot sa aking dibdib. Hindi pa tapos ang programa. Nag-crash na ang opisyal na website ng TV station. Iniulat ng technical team na ang sabay-sabay na bilang ng mga online user ay lumampas sa kapasidad ng server. Ang hashtag na producer na nakakita ng katotohanan ay naging real-time trending topic sa social media. Ang aking personal na email ay halos sumabog. Sa totoo lang, inaasahan ko ang matinding batikos dahil ito ay isang programa tungkol sa isyu ng Pilipinas. Inakala kong magdudulot ito ng kontrobersya, ngunit nang buksan ko ang comment section, lubos akong nagkamali. Salamat producer sa pagpapaalam sa amin ng katotohanan. Nahihiya ako sa aking pagtatangi. Nagsimulang bumaha ang comment section ng pasasalamat, lalo na ang mensahe na iniwan ng isang ginoong nasa edad 70 ay naging top comment. Buhay ako ng 70 taon na naniniwalang magulo at atrasado ang Pilipinas dahil sa propaganda. Ngayon, talagang nahihiya ako. Nang basahin ko ang maikling teksto na iyon, biglang uminit ang aking lalamunan. 1 oras pa lang matapos ipalabas ang programa, ang video na in-upload sa opisyal na account ay lumampas na sa 1 milyong views. Pagkatapos ng 24 oras, lumampas ito sa 2 milyon. Ito ang bilis na hindi ko pa nakita sa loob ng 20 taon ko sa TV career. Kinabukasan, nagsimulang sumunod ang international media. Nagulat ang US media tungkol sa Chinese show na nagwasak sa pader ng pagtatangi. Inilarawan naman ng isang British TV station ito bilang isang milagrong ginawa ng 9 na minuto. Ang media ng France at Germany ay nag-uunahan din sa pag-uulat ng balita. Ang reaksyon ng mga European viewers ang lalo kong pinagtuunan ng pansin. Isang Pranses na babae ang nagkomento. Naalala ko ang kabaitan ng mga turistang Pilipino na nakilala ko. Hindi ko naiwasang maiyak. Isang Aleman na lalaki ang sumulat. Naalala ko ang kabataan na tumulong sa akin sa MRT sa Maynila. Gusto ko ulit bumalik sa Pilipinas. Isang Spanish viewer ang nagkomento. Ang mga mata ng mga tao sa video ay tapat. Miss ko na ang Pilipinas. Ang mga pag-amin ng mga Chinese ay dumagsa rin. Karamihan ay nagsabing, bagamat malapit, hindi ko pa talaga ito nakita ng maayos. Isang office worker na dating naniniwalang mayabang at sarado ang Pilipinas ang nagkomento. Kailangan kong pumunta roon at kumpirmahin. At nilakipan niya ito ng screenshot ng kanyang plane ticket booking. Ang nangyari kinabukasan matapos ipalabas ang programa ay mas nakakagulat.
Ang mga website ng mga klase sa pag-aaral ng wikang Filipino-Tagalog sa buong China ay nag-crash dahil sa traffic overflow. May ulat na nagsasabing tumaas ng 10 beses ang bilang ng mga nag-enroll sa loob ng isang araw. Isang tutorial center sa Shanghai ang naglagay pa ng anunsyo na nagsasabing mayroon na silang 340 katao sa waiting list. Ang mga Filipino restaurant sa Beijing ay nag-anunsyo ng maagang pagsasara ng alas 5 ng hapon dahil naubos na ang lahat ng kanilang ingredients. Isang may-ari ng restaurant na nagtitinda ng adobo at lechon, kawali ang nagsabi sa isang interview. Dahil sa dokumentaryo, nagtaka sila sa mga pagkain at dumating. 20 taon na akong nagtitinda. Ngayon lang nangyari ito. Ang Chinese media ay nag-ulat tungkol sa phenomenon na ito na may pamagat na tumaas ng 4 na beses ang benta ng mga Filipino restaurant at pagsabog ng konsumo matapos ang Filipino cultural shock. Ang mga post ng mga Chinese na expat sa Pilipinas sa social media ay nagpainit sa aking puso. Sa unang pagkakataon, sinabi ng aking kasamahan sa mining company na ang Pilipinas ay isang magandang lugar. Ang section ng mga produktong Pilipino sa kalapit na supermarket ay nabili ng mabilis. Bukod sa pagkabigla, may ginhawa rin sa kanilang mga boses. Tila matagal na nilang hinintay ito. Nasa CCTV pa rin ako ng hating gabi. Hindi patay ang ilaw. Nakatitig lang sa screen. Ang mga numero ay patuloy na tumataas. 10 milyong views, 680,000 likes, 230,000 comments. Tahimik akong bumulong. Hindi ito ang programang ginawa ko. Ito ang mundo na nakakita ng katotohanan. Ang emosyon na naramdaman ko sa sandaling iyon ay pagkabigla, panginginig at kaunting kalituhan. Ngunit alam kong hindi ito aksidente. Bago ko ginawa ang video na ito, ganoon din ako. Puno ako ng pagtatangi at kayabangan tungkol sa Pilipinas. Ayaw kong makita ang katotohanan. Ang dahilan ng aking pagbabago ay ang karanasan ko mismo sa Pilipinas. Ang karanasang iyon ang nagpabago sa aking buhay at sa huli ay nagpabago sa buong China. Sa totoo lang, ang orihinal kong intensyon sa pagpaplano ng dokumentaryo ay ibang-iba. Sa totoo lang, gusto kong ilantad ang tunay na mukha ng Pilipinas. Sa planning room, sinabi ko sa aking mga kasamahan, napapadalas ang usapan tungkol sa Pilipinas sa China nitong mga nakaraang araw. Ayaw ko sa tinatawag na Philippine travel na nagbibigay ng ilusyon sa kabataan. Ang aking boses ay puno ng sarili kong paniniwala. Itinuro ko ang whiteboard sa pader ng conference room at nagpatuloy. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na mukha ng Pilipinas. Hindi ang glamorized image, kundi ang tunay na anyo. Ang whiteboard ay puno na ng mga item na inihanda ko. Stagnant economy, chaotic streets, hypocritical society, at issue sa gobyerno. Iyan ang imahe ng Pilipinas sa isip ko. Ang department head ay nagsabi na may pag-aalala. Mahalaga ang balanse sa media. Huwag kang maging masyadong bias sa isang panig. Ngunit ang sinabing iyon ay nagpasiklab sa aking pagmamataas. Determinado akong sumagot. Hindi ba misyon ng isang mamamahayag ang ipakita ang katotohanan? May karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. May batayan ng aking kumpiyansa. Hindi pa ako nakakapunta sa Pilipinas kahit minsan. Ngunit napakaraming kwento na ang narinig ko sa loob ng ilang dekada. Ang anyo ng Pilipinas na sinabi sa akin ng aking mga senior, ang mga negatibong artikulo na nakita ko sa internet, at higit sa lahat, ang sense of superiority na nakatanim sa aking puso. Ang pagbuo ng team ay sinadya rin. Si Xiao Mei, ang associate producer, ay hindi pa nakapanood ng Filipino teleserye. Si Dawei, ang editor, ay nagsabi na hindi pa siya nakakain ng halo-halo. Sadyang pumili ako ng mga taong hindi pa nakakapunta sa Pilipinas. Ang dahilan ay kailangan ko ng unbiased na pananaw. Ngunit ang totoo, kailangan ko ng mga taong sasang-ayon sa aking pananaw. Sa unang planning meeting, nagtanong si Xiao Mei, "Producer, ganoon ba talaga kadami ang problema sa Pilipinas?" Kumpiyansa akong sumagot. "Tingnan mo mismo, hindi nagsisinungaling ang kamera." Nagdagdag din si Dawei, "Sikat ngayon ang mga Filipino products sa China. Kailangan ba nating i-report iyon?" Umiling ako. Huwag kang maloko ng marketing nila. Ang ipakikita natin ay ang katotohanan na nakatago sa likod ng magandang advertisement. Matapos ang meeting, isinulat ko sa aking notebook. Goal, i-condense at ipakita ang tunay na mukha ng Pilipinas sa loob ng 9 na minuto. Basagin ang ilusyon at ipaharap sa kanila ang realidad. Nang gabing iyon, umuwi ako at sinabi sa aking asawa, "Ang dokumentaryong ito
ay tiyak na magiging usap-usapan dahil malalaman ng mga tao ang katotohanan. Nagtanong ang asawa ko na may pag-aalala. Hindi ka pa nakakapunta sa Pilipinas, bakit ka sigurado? Tumawa ako at sumagot. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpapadala sa panlabas na anyo? Kailangang kalmado ang kamera. Walang emosyon, facts lang. Lalabas ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa subway papunta sa trabaho, nakita ko ang isang advertisement ng Filipino beauty product. Ang magandang model ay nakangiti. Naisip ko, dahil sa mga glamorized image na ito, naloloko ang mga tao. Ilalantad ko sila. Pagdating sa TV station, sinuri ko ulit ang proposal. Pilipinas, ilusyon at realidad. Nagustuhan ko ang pamagat. Ang subtitle, 9 na minuto para makita ang tunay na Pilipinas. Sa huling meeting kasama ang team, idiniin ko, wala tayong dalang anumang pagtatangi. Pipicturan lang natin ang lahat ng makikita natin. Ngunit kapag nakatutok ang kamera sa katotohanan, lalabas ito. Nagtanong si Xiaomei na may pag-iingat. Paano kung iba ang makita namin sa inaasahan namin? Kumpiyansa akong sumagot. Imposible. Paano magbabago ang impresyon na naipon sa loob ng ilang dekada sa isang araw lang? Isinara ko ang notebook at bumulong. Sapat na ang 9 na minuto. Hindi magtatagal ang huwad na imahe. Noong oras na iyon, talagang puno ako ng kumpiyansa. Hindi ko pa nakita ang Pilipinas kahit minsan, ngunit inakala kong alam ko na ang lahat. Hindi ko naisip kung gaano kalaki ang kayabangan sa aking puso at kung gaano ako hihiyain ng kayabangang iyon. Mula nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, naiya, may mali na. Ngunit ayaw kong aminin. Ang airport ay showcase lang para sa mga dayuhan, sigaw ko sa aking mga kasamahan. Ngunit ang mga modernong facilities, ang matatas na Tagalog, English ng mga empleyado, at ang malinaw na mga signage ay ikinagulat ko. Sa immigration, nang sabihin ng opisyal ng may mahinahon na tono, "Hello, welcome." Natural akong tumango. Umalis kami sa airport at sumakay sa taxi papuntang Makati, BGC. Binuksan ko ang kamera at nagsimulang mag-shoot ng mga tanawin sa labas ng bintana. Ang inaasahan ko ay magulo ang trapiko at balisa ang kapaligiran. Ngunit nakakagulat na maayos ang daanan. Ang mga sasakyan ay sumusunod sa mga batas. Tumingin sa rearview mirror ang taxi driver at nagtanong, "Galing ba kayo sa mainland? Ano ang pinipicturan ninyo?" May konting panunuya akong nagtanong. Sabi nila, cold daw ang mga tao sa Maynila. Ang ganda ng mood ninyo ngayon? Tumawa ang driver. Hindi naman. Welcome po kayo. Normal lang na tumulong sa mga taong may problema, hindi po ba? Ang sinabing iyon ay nagpatigil sa akin. Hindi ko makita ang cold at snobbish na Maynila na inakala ko. Ganoon din pagdating sa hotel. Pagpasok pa lang namin sa lobby, sinabi agad ng empleyado sa malinaw na Tagalog, "Welcome sir. Kanina pa po namin kayo inaantay." Nagulat akong nagtanong kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Sinabi niya na kinumpirma na niya ang reservation details ng maaga. Habang nagre-register, sadyang nagdemand ako. Kailangan tahimik ang room. Ang temperatura ng aircon ay eksaktong 21 degrees. At wake up call ng 7 AM bukas. Ang empleyado ay hindi man lang nagpakita ng pagkairita. Ngumiti siya at sumagot, "Opo sir, have a good night." Kinabukasan, sa breakfast restaurant ng hotel, nagbigay ako ng mas marami pang picky na request. Ang kape ay kailangan warm, ang itlog ay half-cooked, at ang toast ay kailangan lightly toasted. Inasahan kong mababalisa ang batang server, ngunit ngumiti lang siya at sumagot, "Sige po, please wait." Ang hinanda nilang pagkain ay eksaktong ayon sa request ko. Ang lasa ay napakaganda rin. Sadyang nag-iwan ako ng maraming pagkain at tumayo. Lumapit sa akin ang empleyado na may pag-aalala at nagtanong, "Sir, hindi po ba masarap ang pagkain? Gusto po ba ninyong palitan?" Umiling ako na nahihiya. Hindi. Busog na ako. Nagsimula kaming mag-shoot sa kalye. Iba rin ito sa inaasahan. Malinis at maayos ang mga kalye sa BGC. Ang mga tao ay naglalakad ng may kaayusan. Halos walang basura. May segregation area ng basura sa buong kalye. Nagpasya akong sadyang magtanong ng daan, naghihintay ng unfriendly response o ng tingin na ayaw sa mainland Chinese. Ngunit ang bawat taong tinanong ko ay huminto at magiliw na nagbigay ng direksyon. Isang college student ang nagsabing, "Hindi kami magkadaan, pero doon din ako papunta. Sabay na tayo." Sinamahan niya ako. Isang ate tita ang nakakita sa mabigat na equipment ko at nagsabi, "Mukhang mabigat yan."
Samahan ko kayo sa taxi stand. Ang pinaka nakakagulat ay ang pagkikita namin ng isang matandang Ginoo. Sadyang nagtanong ako ng isang komplikadong daan. Nagpaliwanag siya, ngunit dahil nahihirapan siyang ipaliwanag, sinabi niya, "Sasabayan na lang kita." Sinamahan niya ako sa loob ng 10 minuto hanggang sa destinasyon. Pagdating namin, sinabi ng Ginoo, "Nakakatuwang galing ka sa mainland. Sana maging maganda ang stay mo." Nang gabing iyon, sa hotel, pinanood ko ang mga footage na kinunan. Ang lahat ay tungkol sa mga mababait na tao, malinis na kalye, at maayos na kapaligiran. Hindi ito ang Pilipinas na hinahanap ko. Bulong ko. Pindot ko ang delete sa aking laptop. Ang mga file na kinuha sa buong araw ay naglaho isa-isa. Nagulat si Xiaomei at nagtanong, "Producer, bakit ninyo dinilit lahat?" Tinitigan ko ang screen at sumagot, "Hindi ito totoo. Nagkataon lang. Iba na bukas." Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong hindi ang Pilipinas ang problema, kundi ang pagtatangi ko. Ang gusto kong makita ay hindi ang katotohanan, kundi ang ebidensya na magpapatunay sa aking pagtatangi. Ang night view ng Makati sa labas ng bintana ay kumikinang. Ang ilaw ng BGC skyline ay maliwanag. Nang makita ko ang tanawing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hiya. Pagbalik ko mula sa Pilipinas, sinubukan ko ang isang bagong paraan. Hayaan silang makita mismo. Gusto kong kunan ang pinakadalisay na reaksyon na walang pagtatangi. Naglagay kami ng maliit na lamesa sa kalye ng Wangfujing, Beijing. Naghanda kami ng adobo, lechon, kawali at halo-halo. Nag-alok kami ng free taste sa mga dumadaan. Sa simula, tiningnan kami ng mga tao na may pag-iingat. Isang office worker na nasa edad 30 ang unang lumapit. Nakasuot ng suit. Tumingin siya sa lechon kawali at nagsabing, "Filipino food ito, di ba? Hindi ko pa natitikman." Matapos tikman, nanlaki ang kanyang mga mata. "Wow! Ang crispy! Ang sarap ng marinade! Napakasarap!" Kinain niya ang buong plato ng lechon kawali at tumawag sa kanyang mga kasamahan. "Hoy! Bilisan ninyo! May magandang bagay dito!" Dalawang may bahay na nasa edad 50 ang nag-aatubili sa harap ng adobo. Ang lalim ng kulay. Mukhang oily. Naglakas loob ang isa na tikman. Agad siyang napanganga. "Ay, ano ito?" Ang linamnam ng sauce. Ang lambot ng karne. Gusto kong gawin ito sa bahay. Pwede bang malaman ng recipe? Kinain niya agad ang buong bowl. Sumunod na rin ang kaibigan niya. Isang magkasintahan na college student ang tumingin sa halo-halo at tumawa. Marami nito sa lahat ng dako, pero sabi, ang Pilipino ang orihinal. Sumipsip ang lalaki at tumawa. Ang bango ng milk. Ang sarap ng ingredients. Iba sa iniinom namin. Hindi sweet at hindi nakakaumay. Sumipsip din ang babae at nagtanong, "May tinitinda ba nito sa Beijing? Saan makakahanap ng orihinal?" Ang pinaka nakakaantig ay ang matandang Ginoo na nasa edad 70. Dahan-dahan siyang lumapit gamit ang kanyang tungkod. Matapos tikman ang adobo, matagal siyang natahimik. "Buong buhay ko, inakala kong mayabang at sarado ang mga Pilipino. Ngayon ko lang nalaman na ako pala ang walang alam." Namumula ang mata ng Ginoo at nagpatuloy. "Mula noong bata ako, tinuruan akong ang Pilipinas ay enemy state. Ngunit nang matikman ko ang lasa na ito, nalaman kong mayroon silang napakalinamnam na kultura. Nagsimulang magtipon ng mga tao. "Gusto namin tikman! Filipino food din ba yan? Wow, ang bango!" Habang tumatagal, naubos agad ang mga inihanda naming pagkain. Nagtanong ang mga tao, "Babalik ba kayo bukas? Saan makakain ito?" Isang middle-aged man ang kumakain ng lechon kawali at nagsabi, "Ito pala ang kinakain ng mga teachers sa Filipino teleserye." Ngayon, naiintindihan ko na. Masarap ito kapag bad trip. Isang batang office worker ang umiinom ng halo-halo at nagsabi sa kanyang kasamahan, "Maganda ito pang afternoon tea. Humanap tayo ng Filipino restaurant malapit sa office?" Mahinang nagtanong ang cameraman na si Dawei. "Producer, itutuloy pa ba natin ang pagpepelikula?" Tinitigan ko ang lens at nagsabi, "Tama na. Hindi ito ang footage na gusto ko. Ngunit hindi yun totoo. Ito ang katotohanan. Ito ang pinakadalisay na reaksyon ng mga tao matapos isang tabi ang pagtatangi at tikman ng pagkain. May isang bata ang humila sa kamay ng kanyang ina at itinuro ang halo-halo. Ma, pwede ba akong uminom niyan?" Nag-atubili ang ina. Sabi ng bata,
Ang lunchbox na ginagawa ng Filipino mom ni Xiaoming sa school, sobrang sarap. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang mga bata ay nakikipag-ugnayan na sa isang unbiased environment. Ang problema ay nasa stereotype namin, ang mga matatanda. Matapos ang tasting event, habang nagliligpit kami ng equipment, lumapit sa akin ang isang matandang babae at nagsabi, "Salamat. Dahil sa inyo, nakatikim ako ng bagong lasa." Nagsimula na akong maging curious sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sa editing room, pinanood ko ang footage. Naisip ko, isang subo ng pagkain ang nagtunaw sa pagtatangi ng ilang dekada. Sa sandaling ipasok sa bibig, gumuho ang lahat ng preconceptions. Nagtanong si Xiaomei, "Producer, gagamitin ba natin ang lahat ng footage na ito?" Tumango ako. "Oo, dahil ito ang katotohanan." Sumulat ako sa aking notebook. Isang subo ng lasang sumira sa aking paniniwala. Hindi nagsisinungaling ang dila. Sabi nila, matapos ang araw na iyon, dumami ang mga taong naghahanap ng Filipino restaurant sa Wang Fujing. Ilang restaurant ang nagdagdag pa ng adobo at lechon kawali sa kanilang menu. Isang may-ari ng Filipino restaurant ang nagsabi sa akin, "Mula nang ipalabas ang inyong programa, ang mga customer ay nagtatanong na tungkol sa Pilipinas. Dahil sa inyo, nagsimula na rin ako mag-aral ng Tagalog-Filipino. Walang emosyon, patunayan sa pamamagitan ng ebidensya. Nagplano ako ng isang bagong eksperimento. Mas mahusay ba talaga ang mga produktong Pilipino kaysa sa Chinese? Pipiliin ba ng mga tao ang mga produktong Pilipino kahit hindi nila alam ang brand?" Nagrenta kami ng studio sa Beijing at naghanda ng cosmetics, instant noodles, instant pancit canton, electronics, at household goods. Perpekto naming tinakpan ang lahat ng logo at brand identifier. Ang mga participant ay tanging ang kalidad lang ng produkto ang gagamitin sa paghusga. Ang unang participant ay isang babae na nasa edad 40. Cosmetics ang sinubukan. Pinahawak namin siya ng magkaibang produkto sa magkabilang kamay. Ang kaliwa, medyo irritating, pero ang serum sa kanan ay maraming essence at kumakapit ng maayos. Ang gentle ng pakiramdam. Walang pag-aalinlangan siyang pumili ng kanan. Ito ay produkto ng Pilipinas. Ang college student na nasa edad 20 ay may katulad ding reaksyon. Mas maganda ang material nito. Mas natural. Ang pakiramdam ko, talagang sinisip-sip ng balat ko. Siyam sa 12 participant ang pumili ng Filipino cosmetics. Naisip ko, aksidente lang ba ito? Ang resulta ng pagsubok sa instant pancit canton ay mas nakakagulat. Niluto namin ang premium Filipino instant pancit canton at Chinese instant noodles sa parehong kondisyon. Ang unang taster ay sumipsip ng magkabilang bowl. Ang soup stock nito ay mas malinamnam at mas malalim. Ang noodles ay mas chewy. Isang male participant na nasa edad 60 ang naglagay ng chopsticks at nagsabi, "Buong buhay ko, Chinese instant noodles lang ang kinain ko. Hindi ko inakala na mas magugustuhan ko ito." Nang ihayag ang brand, nagulat ang lahat. Ang kanilang pinili ay Filipino instant pancit canton. "Ano? Filipino instant pancit canton ito? Akala ko Chinese." Ang galing pala ng Filipino instant pancit canton. Nagpatuloy din ang pagsubok sa electronics. Mouse, phone case, power bank, at BP. Isang design student ang maingat na sumuri sa produkto at nagbigay ng comment. Mas sleek ang design nito at mas international ang dating. Ang kabilang banda, medyo luma na ang dating. Ang mga produktong pinili niya ay karamihan ay galing sa Pilipinas. Isang office worker ang sumubok ng power bank at nagsabi, "Mas magaan ito. Simple lang design. Mas mabilis din mag-charge." Patuloy akong nagtatala sa aking notebook. Intuitive design, user-centered design. Isang chef ang nagkumpara ng mga kitchen utensil at nagsabi ng may paghanga, "Ang ganda ng hawak. Ang bigat ay tama lang. Ang details ay well executed." Lumabas ang huling statistics. Sa lahat ng pagsubok, ang Filipino products ay nakakuha ng 73% preference rate. Tumingin ako sa resulta at bumulong. Ito ang katotohanan na hindi ko mababago sa editing. Isang participant ang lumapit sa akin matapos ang pagsubok at nagsabi, "Sa totoo lang, hindi ko gusto ang Filipino products dati. Walang kondisyon akong naniniwalang ang Chinese products ang pinakamahusay. Ngunit nang makita ko ang aking pinili ngayon, napagtanto kong iyon ay pagtatangi." Sabi ng isa pang participant. Dahil hindi namin alam ang brand, mas naging tapat kami sa aming pagpili.
Ngayon ko lang naramdaman na nakikita ko ang produkto mismo. Isang batang babaeng participant ang nagtanong. Kailan pa nagsimulang gumawa ng ganito kagandang produkto ang Pilipinas? Ako lang ba ang hindi nakakaalam? Hindi ako makasagot dahil hindi ko rin alam. Mahinang nagtanong ang staff na tumutulong sa pagsubok. Producer, ipapalabas ba natin ang resultang ito ng direkta? Kailangan. Sagot ko. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nang gabing iyon, muli kong sinuri ang data. Pareho ang resulta, anuman ang age, gender o occupation. Ang Filipino products ay talagang nangunguna sa kalidad. Nagtanong si Xiaomei. Inasahan ba ninyo ang ganitong resulta? Umiling ako. Hindi. Ngunit ito ang realidad. Ang realidad na hindi namin alam. Ang realidad na ayaw naming aminin. Nagdagdag si Dawei. Ang ideya ng Pilipinas ay bumabagsak ay isang ilusyon. Tumingin ako sa bintana at naisip. Ang katotohanan ay nasa mga numero. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga numero ang nagsabi ng katotohanan. Sa huling pahina ng aking notebook, sumulat ako. Walang pagtatangi ang data. Ipinapakita lang nito ang katotohanan. Ang resultang ito ay sumira sa huling piraso ng aking pagmamataas. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam din ako ng paglaya. Dahil hindi ko na kailangang kumapit sa huwad na sense of superiority. Nagpropose ako na susunod. Makikinig tayo sa mga taong personal nang nakapunta sa Pilipinas. Kailangan namin ng tinig ng mga actual travelers. Nagsimula kaming mag-interview sa kalye ng Sanliton, Beijing. Ang una naming nakita ay isang office worker na nasa edad 30. Dahil malapit lang ang Pilipinas, pumunta ako noong weekend. Sa totoo lang, wala akong inaasahan, pero mas malinis kaysa sa akala ko. Masarap din ang pagkain, lalo na ang mga coffee shop, talagang unique. Nakakita kami ng mag-asawang nasa edad 50. Unang nagsalita ang asawa. Pumunta kami para i-celebrate ang 30 wedding anniversary namin. Ako ang unang nagsabi na pumunta, pero pag-uwi, ang asawa ko ang patuloy na nagsasabing gusto niyang bumalik. Tumawa ang asawa at nagdagdag. Ang ganda ng mga scenic spots. Ang hot spring na iyon ay kamangha-mangha. Ang mga tao ay mabait. Nakaka-interes. Pareho kaming wika, pero may kakaibang charm sila. Nag-interview din kami ng magkasintahan na college student. Ang convenient ng transportation. Napakalakas ng wifi signal ng MRT. Mobile payment ay ginagamit sa lahat ng dako. Inakala kong mas traditional kaysa sa mainland. Ngunit nakakagulat na convenient. Ang kwento ng isang matandang babae na nasa edad 70 ay lalong nakakaantig. Mag-isa akong pumunta. Naligaw ako sa Quiapo. Nagtanong ako sa pulis. Napakabait niya. Kahit medyo iba ang accent, ginamit niya ang map ng telepono niya at sinamahan ako pabalik sa hotel. Lubos akong nagpapasalamat sa kanya. Isang businessman na nasa edad 40 ang nagbahagi ng pananaw mula sa business angle. Ang mga Filipino company ay detail-oriented. Ang paggawa ng desisyon ay maingat. Ngunit kapag nagdesisyon na, malakas ang execution. Mabilis tayo sa mainland. Ngunit minsan medyo rough. Sila, naghahangad ng perpekto. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang Filipino student na matatas magtagalog, Chinese. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Elena Lim. Bakit ka nagdesisyon na mag-aral sa mainland? Tanong ko. Nag-isip sandali si Elena at dahan-dahang nagsabi. Sa Philippine society, minsan may distansya ang mga tao. Ang lahat ay masyadong magalang. Ngunit mahirap maging tunay na kaibigan. Tiningnan niya ako ng seryoso. Pero ang mga Chinese, iba. Kapag kaibigan ka na, tunay na kaibigan. Taos-puso silang nagmamalasakit sa iyo. Hanggat bubuksan mo ang iyong puso, mananatili sila sa tabi mo. Nag-aalala sila sa akin kapag may problema ako. Tumango ako at nagtala. Social distance versus human warmth. Ngumiti si Elena at nagdagdag. Kasama ang mga kaibigan kong Chinese. Komportable ako. Hindi ko kailangang itago ang sarili ko. Sa Pilipinas, kailangan kong laging isipin ang iba. Mag-ingat na huwag magbigay ng abala. Pero sa mainland, kaya kong maging ako. Ano ang plano mo? Magtatrabaho ako sa mainland pagkatapos ng graduation. Nakahanap na ako ng company. Kahit ayaw ng mga magulang ko, buhay ko ito. Matapos ang interview kay Elena, tumingala ako sa langit. Ang langit ay malinaw at maliwanag. Nakakita kami ulit ng isang traveler, isang retired teacher. 40 taon akong nagturo.
At sinabi ko sa mga estudyante ko na ang mainland ang pinakamahusay. Ngunit nang pumunta ako sa Pilipinas, napagtanto kong mali ako. Lalo na ang manner ng mga kabataan. Talagang kahanga-hanga. Ang ilang traditional virtues na nawala na sa atin, nandoon pa rin. Isang chef ang nagsabi. Sa market sa Pilipinas, kinakausap ako ng mga ate ng kusa. Puno ng human warmth. Binibigyan pa ako ng maraming freebies. Iyon ang init na hindi ko naramdaman sa mainland. Isang batang office worker ang nagbigay ng ibang pananaw. Ang mga Filipino office worker ay medyo mabagal ang pace. Mukhang laid back, pero nakakaramdam ako ng sense of pride sa kanilang ginagawa. Maaari ba itong tawaging soul? Sa Chinese companies. Pera lang ang pinag-uusapan, pero parang may soul sa kanila. Matapos ang interview, sumulat ako sa huling pahina ng aking notebook. Ang mga taong nakapunta na ay sumasang-ayon. Ang mga taong hindi pa nakapunta ay hindi sumasang-ayon. Ang sagot ay nasa karanasan. Nang gabing iyon, umuwi ako at sinabi sa aking asawa, mali pala ako sa Pilipinas. Tayo mismo ang ikinulong sa imaheng nilikha natin. Nagtanong ang asawa ko, ano ang gagawin mo ngayon? Kailangang ipakita ang katotohanan ng buong buo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing, tila nabawasan ng mabigat na pasanin. Hindi ito ang pagkakaiba ng impyerno. Ito ay isang bagong uri ng pagkakaiba. Tayo lang ang nagsara ng ating mga puso. Nakatayo ako sa bintana ng hotel room. Nakatanaw sa night view ng Beijing. Ang mga ilaw ay hindi na matukoy. Ngunit ang puso ko ay nag-aalangan sa dilim. Buong gabi ako nagpumiglas. Itago o ilantad? Ang hard drive sa aking kamay ay napakabigat. Nandoon ang lahat ng footage ng nakaraang buwan. Ang tunay na anyo ng Pilipinas. Ang nakakagulat na reaksyon ng mga Chinese. At ang pinakamahalaga, ang proseso ng pagguho ng aking pagtatangi. Nakakahiya. Ngunit ito ay isang tunay na talaan. 3:00 ng madaling araw. Hindi ko na ito pwedeng ipagpaliban. Itinayo ko ang kamera sa harap ko at pinindot ang record. Ang mukha ko ay makikita sa lens. Mukhang haggard. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang una kong intensyon sa paggawa ng dokumentaryong ito ay sirain ang Pilipinas. Ngunit ang nakita ko ay ibang-iba. Katapatan at kaayusan. Init at kabaitan. Nagkamali ako sa aking pagtatangi. Isang maikling pag-amin sa loob ng 1 minuto. Ngunit inabot ako ng 1 oras para i-record ang 1 minutong iyon. Paulit-ulit ako nag-record. Nanginginig ang aking boses. Namumula ang aking mga mata. Nahihirapan akong dugtungan ang aking mga salita. Ito ang sandali ng pagguho ng aking pagmamataas sa loob ng 20 taon ng aking TV career. Kinabukasan, mabigat ang hangin sa editing room. Paulit-ulit na pinanood ni Dawei ang aking confession video. Tahimik. Hindi makatingin ng diretso sa akin si Xiaomei. Alam ng lahat na kapag ipinalabas ang video na ito, wala nang balikan. Mabigat ang aking mga hakbang papunta sa opisina ng department head. Pinanood ng department head ang 9 na minutong edited version. Hindi ko mabasa ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Matapos ang video, mahabang katahimikan. Sa labas ng bintana, tanging ang huni ng uwak ang naririnig. Sa wakas, nagsalita ang department head. Sabi ko, ang tungkulin ng media ay lakas ng loob. Ngunit kailangan mo ring maging handa na harapin ang mga kahihinatnan ng lakas ng loob na iyon. Yumuko ako ng malalim. Handa na ako. Ang high-level meeting ay parang bagyo. Naririnig sa labas ng conference room ang matinding pagtatalo. Ang argumento na masyadong delikado ang pagpapaganda sa Pilipinas ay nagbanggaan sa pagtutol na iba na ang panahon. Pagkatapos ng 2 oras, bumukas ang pinto. Seryoso ang mukha ni Department Head Wang. Tinitigan niya ako at nagtanong, talaga bang sigurado ka? Hindi ko iniwasan ang kanyang tingin. Iyon lang ang tanging sagot ko. Ang oras na ibinigay ng management ay 9 na minuto. Sabi nila, hindi pwedeng dagdagan ng 1 segundo. Naisip ko, sapat na ang 9 na minuto. Walang kinalaman ng katotohanan sa haba ng oras. Bumalik ako sa editing room para sa huling paghahanda. Kailangang i-condense ang 1 buwang paglalakbay sa loob ng 9 na minuto. Ano ang ilalagay? Ano ang puputulin? Habang nag-aalala ako, lalo akong nakakaramdam na napakahalaga ng bawat frame. Ang matandang Ginoo sa Pilipinas na nagturo sa akin ng daan, ang matandang babae sa China na umiyak habang kumakain ng adobo,
Ang nakakagulat na ekspresyon ng mga participant sa blind test. Ang pinakamahirap na desisyon ay kung saan ilalagay ang aking pag-amin. Sa simula o sa dulo. Sa huli, nagdesisyon na kung ilagay ito sa unahan dahil kailangang malaman ng audience kung paano nagsimula at paano nagbago ang dokumentaryong ito. Nang i-record ang huling voice-over, iba ang boses ko. Isinantabi ko ang teknik at ipinasok lang ang aking taos-pusong damdamin. Matagal na tayong hindi nagkikita ng maayos. Oras na para tanggalin ang salamin ng pagtatangi. Paglabas ko matapos ang recording, nagbago ang tingin ng mga staff. May pumalakpak, may tumango, ngunit natatakot ako. Hindi ko alam kung ang 9 na minutong ito ay magdadala ng tsunami o ng isang banayad na ripple. Kinagabihan bago ipalabas, hindi ako nakatulog. Nakatitig ako sa kisame at naisip. Pagsisisihan ko ba? Ngunit tumawid na ako sa ilog na walang balikan. Hindi, kailangan kong tawirin ito. Kinabukasan ng umaga, bago ipalabas, parang ibang tao ang mukha ko sa salamin. Ito ay ekspresyon ng isang taong nawalan ng isang bagay, ngunit may nakuhang iba. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng TV station, ang tingin ng mga kasamahan ko ay nakakasakit. May tumitingin na may pag-aalala. May tumitingin na may paggalang. Malapit na mag-alas, 8 ng gabi. Nakatayo ako sa harap ng screen sa control room. Ang palad ko ay pinapawisan. Ang tibok ng puso ko ay naririnig sa aking tainga. Sa wakas, nagsimula ang programa. Lumabas ang mukha ko sa screen. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa buong China. Ang una kong intensyon ay sirain ang Pilipinas. Ang sandali ng pagtatagpo ng 9 na minutong katotohanan sa mundo. Wala na akong mapagtataguan. Pagkatapos ng 2 minuto ng programa, katahimikan. Ang mga monitor sa control room ay tahimik na kumikislap. Ang real-time reaction graph ay gumuhit ng isang patag na linya. Sa sandaling lumabas ang frame ng aking pag-amin, biglang sumabog ang lahat. Ang mga numero sa ratings monitor ay nag-skyrocket na parang baliw. 30%, 50%, 70%. Sa bilis na hindi ka panipaniwala, kasabay nito, tumunog ang alarm ng server ng TV station. Senyalis ito na lumampas sa limitasyon ng bilang ng website connections. Inaasahan ko ang matinding batikos, ngunit ang mga lumabas sa real-time comment section ay ibang-iba. Matapang na producer. Ito ang tunay na media person. Ito ang kinabukasan ng China. Siyempre, mayroon ding matatalim na kritisismo. Nabibili. Filipino spy. Ngunit mabilis silang sinagot ng ibang audience. Ikaw ang may pagtatangi. Wala kang lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan. Nagbago na ang panahon. Pagkatapos ng programa, lumabas ang nakakagulat na numero. Final rating? 79%. Ito ang pinakamataas na rating ng dokumentaryo sa Chinese TV market. Ang video na in-upload sa video website ay lumampas sa 1 milyong views sa loob ng 1 oras. Lumampas ito sa 5 milyon kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, kumulo ang China. Lahat ng headline ng pahayagan ay nag-ulat tungkol sa programa. Ang People's Daily ay nag-headline pa ng matapang na pag-amin. Isang pahayagan ang nagkomento. Ang konsensya ng isang media man ang nagtunaw sa iceberg ng relasyon ng magkabilang panig. Ang reaksyon ng mga bookstore ay mas dramatic. Ang mga libro tungkol sa Pilipinas ay naubos sa loob ng 2 oras mula nang magbukas. Mula sa mga aklat sa pag-aaral ng Filipino, Tagalog at travel guide ng Pilipinas hanggang sa mga aklat sa Filipino literature, nagpanik ang mga empleyado ng bookstore. 20 taon na akong nagtatrabaho. Ngayon lang nangyari ito. Ang mga klase sa pag-aaral ng Filipino, Tagalog ay naging battleground. Ang mga telepono ay tumunog ng walang tigil. Ang website ay nag-crash. Tumaas ng 10 beses ang bilang ng mga enrollee sa loob ng 1 araw. Ang principal ng isang tutorial center sa Shanghai ay nagsabi sa isang interview. 30 taon na ako nagpapatakbo ng school. Ngayon lang nangyari ito. Kulang kami ng teacher. Kinailangan naming tawagan ng mga retired teachers. Nagpanik din ang mga travel agency. Mabilis na naubos sa mga package tour sa Pilipinas. Ang search volume sa website ng airline ay tumaas ng 180% kumpara sa nakaraang linggo. Ang mga tiket papuntang Maynila, 3 buwan bago ang flight, ay fully booked na. Sabi ng isang kinatawa ng travel agency. Mas explosive ito kaysa sa anumang craze dati. Sinuri ng mga economist ang fenomeno na ito sa pamamagitan ng mga numero. Tumaas ng 400% ang order ng mga Filipino food imports.
tumaas ng 50% ang benta ng Filipino cosmetics. Ang streaming ng Filipino music ay tumaas ng 600%. Tinawag ito ng isang economic expert na economic tsunami na ginawa ng 9 na minuto. Ang reaksyon ng mga kalabang TV station ay mabilis din. Sa loob ng 1 linggo, lahat ng TV station ay nag-schedule ng mga Philippine Special, Filipino Culture Documentary, Filipino Technology Discussion at Filipino Travel. Biglang nagkaroon ng Philippine craze sa Chinese TV circle. Ang reaksyon sa ibang bansa ay mas kahanga-hanga. Ang mga TV station sa US, Europe at South America ay naglagay ng subtitles at ipinalabas ito. Ginawa itong template ng German state media at gumawa sila ng Poland special. Ang France naman ay nagplano ng Algeria special. Isang Brazilian journalist ang nagpadala sa akin ng email. Nag-set kayo ng bagong standard para sa TV world. Ang isang propesor sa isang US university ay ginamit ang video na ito bilang teaching material para sa kanyang journalism ethics class. Ang pag-amin sa pagkakamali at paghahanap sa katotohanan ang tunay na journalism, sabi niya sa kanyang mga estudyante. Sa Pilipinas, ang Chinese community ay nagkaroon ng wave of emotion. Sabi nila, kahit hindi mawawala ang pagiging cold na dinanas nila sa loob ng ilang dekada sa isang araw lang, may nagbago talaga. Ang mga kasamahan sa company ay nagsimulang mag-imbita na kumain ng Filipino food. Ang mga kapitbahay ay kusang lumapit at nagsabing gusto nilang matuto ng Tagalog-Filipino. 1 linggo matapos ipalabas ang programa, inimbita ako sa isang World Media Forum. Nang tumayo ako sa stage, daan-daang media people ang nagpalakpakan. Nanginginig ang aking mga binti. Hinawakan ko ang mikropono at sinabi, mas mabilis kumalat ang katotohanan kaysa sa wika. Ang lakas ng loob ng isang tao ay pwedeng magpabago sa mundo. Sapat na ang 9 na minuto. Matapos ang speech, may nagtanong, ano ang pinakamalaking pagbabago? Nag-isip ako sandali at sumagot. Ako ang nagbago. Ang paraan ng pagtingin ko sa mundo ang nagbago. Iyon ang pinakamalaking himala. Nang gabing iyon, tumingin ako sa bintana mula sa hotel room. Ang mga ilaw sa Beijing ay kumikinang. Ang parehong tanawin ay iba na ang tingin. Ngayon, naintindihan ko. Hindi dapat magbigay ng hatol hanggat hindi mo pa nakikita mismo. Iyan ang unang hakbang tungo sa isang mundong walang pagtatangi. Ang lakas ng loob ng 9 na minuto ang nagpabago sa mundo. O siguro, handa na ang mundo. Naghihintay lang ng isang taong magbubukas ng pintuan. Nasiyahan ba kayo sa panonood ng video? Please like at subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Malaking tulong ito sa akin. Please leave a comment kung saan ipinagmamalaki ninyo ang Pilipinas para mapalakas ang posisyon ng Pilipinas. Ito ang Future Prophecy. Magkikita tayo sa susunod na video. Yeah.